Incline my heart, O God, to your decrees, and favor me with your law. You are my inheritance, O Lord. Blessed Saturday, everyone. We praise and thank you, dear God, for another day of life. We praise and thank you for the gift of love, the gift of family, of community, of belongingness, and the gift of today. Today is a very wonderful day because we have so many activities for this day. Allow me to read a portion of the Gospel. We remember today our Blessed Mama Mary since it's a Saturday. The Gospel is according to St. Matthew chapter 5. You have heard that it was said to your ancestors, do not take a false oath, but make good to the Lord all that you vow. But I say to you, do not swear at all, not by heaven, for it is God's throne, nor by the earth, for it is his footstool, nor by Jerusalem, for it is the city of the great king. Do not swear by your head, for you cannot make a single hair white or black. Let your yes mean yes, and your no mean no. Anything more is from the evil one. Napakaganda ng sinasaad ng gospel. Ito ay about pagsumpa, yung ating oath, yung ating panunumpa, di ba? Kagaya ng sumumpa tayo sa harap ng Diyos nung tayo ay nagpakasal sa ating asawa. Dapat we fulfill our vow. Yung pagsumpa natin nung tayo ay nag-oath, me as an engineer or anumang profession, we should fulfill it. Yung mga sumumpa sa mga position nila sa lipunan, di ba? Ang dami nilang pinangako nung mag-eleksyon. Dapat i-fulfill ang ating vow, ang ating mga pangako. Dapat manindigan tayo ng totoo. Yun ang hinihingi sa atin, yun ang hamon sa atin ng Ebanghelyo, yung manindigan. Bakit? Napakadaming fake. Napakadaming fake na sa lipunan. Kunyari, okay, pero hindi. Yung mga fake news, yung mga sinasabi, okay ako sa'yo ngayon. Okay, pero hindi naman. Napakadami niyan. At ano ang hamon sa atin sa Ebanghelyo? We should be true, totoo. Kapag ka nagsabi ka, fulfill that. Dapat manindigan ka para sa Diyos. Dahil anything that is in between the yes and the no is from the evil one. Tandaan mo, kapag ka sinabi mong yes, mean that yes. Sometimes kasi sinabi mo yes, tapos hindi naman totoong yes. When you say no, it should be a no. Yan ang hamon sa atin ng Ebanghelyo. Nawa lahat tayo manindigan sa ating pinangako. Sinabi natin ito, tuparin natin. Yan ang hamon. Let us pray. Lord God, we are sorry for our sins, either of commission or omission. We pray for healing, healing of those who are sick, those who are requesting for prayers, and those who are praying with us right here, right now. Maraming salamat po sa Solo Parents Ministry kung saan sila po ay alam namin na hindi nyo pinababayaan, sila ay favored. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa biyaya ng pagmamahal. Nawa kami pong lahat ay manindigan sa lahat para sa inyo, Panginoon. Please help us to be true to our words, to say yes when we mean it,
and to say no when we really mean it. Help us to do this for your greater glory. All this we pray in your mighty name through the intercession of our blessed Mama Mary. Amen. Blessed Saturday once again. God bless us all.